Okay, so pag-usapan natin yung bagong nilabas na regulation or rulings ng SEC para sa cryptocurrency, specifically targeting the influencers, KOLs, or content creators. So kung gusto nyo basahan yung SEC ruling, leave ko na yung link sa description sa baba. Gumawa rin si Bitpinas ng parang summarization about dun sa ruling. Leave ko na lang din yung link na yun sa description. So in this video, isi-share ko sa inyo yung thoughts ko about this. Anong gagawin ko moving forward? Ano bang ibig sabihin nito? What's in it for you? What's in it for me? Ano yung mga bad news for you? Good news for you? Or bad news or good news for me? So itong ruling na to, talagang tina-target niya specifically is yung mga content creators, KOLs, no? Educators, lahat, no? Meron siyang tinatawag na marketing. Iba yung term na marketing na nito. Marami siyang areas na tina-target, considered as marketing. So babasahin ko na lang, no? Cover blogs, social media posts, comments, banners, billboards, videos, podcasts, live streams. Lahat yan ay considered as nagmamarket ka sa crypto. And very mahigpit sila pagdating sa pag nagmamarket ka ng crypto. Marami kang kailangan mo ng license. Yung project na pinopromote mo, kailangan legal dito. Kailangan financial advisor ka. Kung hindi ka connected sa ibang exchange, hindi ka rin makakapag-promote ng exchange ng hindi regulated or hindi legal dito or legal dito sa Pilipinas. So very restrictive na itong rule na to para sa akin, para sa influencers at para sa mga sa mga nagtatrive or merong trabaho dito sa crypto basically. So ano lang pwede namin gawin or ano lang pwede mong makita or makikita mong moving forward sa aming mga content creators? Ang makikita mo lang sa amin is yung mga educational content. And this educational content dapat in good faith, talagang educational talaga siya. Wala kaming makukuhang pera para gawin to, wala kaming makukuhang monetary, wala kaming makukuhang merch or any other something like makapag-benefit kami sa mga ganitong klaseng educational content. Except creator fees. So kunwari, ako syempre kailangan ko magsasaya ako ng oras ko, gagamitin ko yung mga hardware ko para gawin yung video na yun. So pwede na lang akong i-compensate. Pwede na lang ako i-compensate kung sino man yung project na gagawa ko ng video. So again, medyo I think there's a loophole for that as for us, no? Kasi pwede naman sabihin lahat ng binabayaran sa amin ay para sa sa paggawa ng educational content. Ang makikita mo lang sa amin is tutorial, how to stake, how to deposit, withdraw, how to swap, how to use decentralized exchange, ano difference ng decentralized exchange. So ganung klaseng content na lang makikita mo mostly from us. One thing din pala na kailangan namin gawin kung gusto namin gumawa ng educational content without making a content about sa isang exchange is kailangan namin magkaroon ng financial advice na license, which I'm planning to get one. So update ko na lang kayo once nakuha ko na. And ako okay lang naman sa akin kasi yun naman talaga ang ginagawa ko, educational naman content ko. But again, syempre affected pa rin ako dahil di na ako makakuha ng mga sponsored contents, which that's good news for you. Kasi alam naman natin maraming content creators, maraming KOLs na puro promote lang, puro sponsored projects lang. So hindi na kami makakagawa ng ganong klaseng videos. Sobrang hirap na. Technically pwede pa rin naman kami gumawa pero sobrang hirap na. Ang pwede na namin ma-promote dito is mga regulated na exchange like Coins.ph, PDAX. Even yung mga overseas exchange like OKX, Mexi, BitGet, Bybit, mga ganyan, Binance. Hindi na, malabo na. Hindi na namin pwedeng i-promote yung mga ganyan. Bawal na rin kami mag-promote ng mga campaigns, promos ng isang exchange na walang license dito sa Pilipinas. So, siguro, moving forward, ang makikita mo na lang sa amin is educational contents, sponsored contents galing sa Coins.ph or PDAX. And, maybe, mga ilan sa amin, mag-move na din sa sports betting, online casinos, kasi parang checkmate kami. Kailangan namin mabuhay. Kailangan din namin ng pwedeng pagkakitaan. Kailangan namin ng salary din. So kung pinagbabawalan na kami noon sa rules, maghahanap kami ng mga ibang paraan. Diba? And yung mga casinos, karamihan, yung online casinos, hindi regulated at di naman nahuhuli. Diba? That's the problem. Nakapag-promote na ako ng Bingo Plus before, Stake.com. So wala namang problema sa akin. No? If matagal na kayong follower ko, then nakita mo na yung mga ginagawa kong video. So, yes, I'm okay with that as long as legit yung platform and or regulated yung platform. Alright? Wala akong magiging problema dyan. So, pinag-usapan din dito is yung mga crypto events. Unfortunately, considered din daw siya as a marketing. So,
bawal na rin yan, mga ganong klase. Or if ever man kailangan may nakapagpaalam sila sa SEC, meron silang proper license, etc. So like mga Bitcoin Pizza Day na inorganize ng isang exchange na hindi naman regulated dito, most probably hindi mo na yan makikita. So that's a big loss then for us, no? Kasi syempre masaya pumunta sa mga ganitong klaseng events, no? Like networking, connections, free food, free merch, no? Free promos, campaigns, etc. So unfortunately wala na. Siguro meron pa rin mga events pero very intimate na lang or very private na lang, ilan na lang mga makakahalam. And last but not the least is yung airdrops. So nabanggit din ng airdrops dito sa video to, but before natin pag-usapan yan, meron tayong sponsor dito sa video na to. Familiar kayo sa PopMart, di ba? Alam nyo bang publicly listed company sila? So pwede kang bumili ng stock nila. And about a year ago, nasa 33 Hong Kong dollars lang siya per stock. Pero ngayon, nasa 207 na. That's almost 7x return in just a year. If ayaw nyo ma-miss mga ganitong opportunity to invest in these stocks, I'd suggest trying Casa Trade. Beginner-friendly yung interface, libre pa magpa-register at meron silang demo account. So, pwede ka muna mag-practice before you start putting up your real money. Marami kang options to trade dito sa Casa Trade. Pwede sa Forex, pwede sa crypto, pwede rin sa mga global stocks. And as simple as one click of a button, pwede ka na makabili ng stocks. And with just a few minutes, may potential ka ng kumita ng at least 85% ng capital mo. At kung ready ka na, for as low as $10, pwede ka na mag-start bumili ng mga stocks or forex na gusto mo, katulad ng PopMart. So if gusto yung itry yung Casa Trade, ililive ko na yung registration link sa description sa baba. So airdrops, bawal na rin yan. Giving away tokens is considered as marketing na rin. Unless nakalagay ito, unless proven entirely free and without any exchange of value or data. Entirely free, ano ibig sabihin nun? So, meron natin may mga airdrop hunts dyan or airdrop na kailangan natin maglabas ng capital. So, that's not entirely free. So, bawal na yun. Wala ka na makikita ang contents from us na may ganitong klaseng airdrops. Bawal na. Now, what's in it naman for like traders or users like you na hindi naman KOL, hindi mga influencers? Then, go. Wala ka magiging problema. Share mo yan sa mga friends mo. Wala, hindi ka naman yan i-target ng SEC, no? Wala kang magiging problem. Mostly kami talaga ang target dito. But here's the tricky part ng crypto airdrops, no? Nakalagay dito kasi without any exchange of value, unless proven without any exchange of value or data. Ang concern ko dito is yung data. Kasi itong mga airdrop hunts, majority of them, kailangan natin i-connect yung wallet natin. So technically, once na kinonect natin yung wallet natin, that's already considered as exchange of data kasi binibigay natin sa project yung wallet address natin. Kinoconnect natin, nakikipag-interact tayo. So, I don't know if that's considered as exchange of data. If so, then literally lahat na ng airdrops ay bawal. Okay? Even it's entirely free, as long as kailangan mo connect ng wallet, then that's already considered as exchange of data. Sa mata ng SEC, hindi ko sure, no? But if ganyan nga, then lahat na ng airdrops ay 100% illegal. No, that's harsh. That's very harsh. Maraming maapektuhan din dito. That's why, ang plano ko for this is, meron akong TG community, meron akong TG group. Link ay nasa description. Sali kayo, it's free. Gagawin ko na siyang private soon. So, once na naging private na yan, it's no longer public, and it's a shared, mutual sharing of airdrop hunts, etc. Mga ganyan. So, I think that's a gray area for me. So, sali kayo doon kasi gagawin ko na siyang private soon dahil nga dito sa SEC ruling na to. Pag-usapan natin yung one big but sa lahat ng pinag-usapan natin sa video to. Ano yung one big but? If kilala nyo ako, lagi ako nagko-call out ng mga scams, mga illegal, mga Ponzi schemes. Naalala nyo yung Lele Gold, no? Matagal-tagal na, I think that's last 2 years or last year. Ang dami nag-promote ng Lele Gold, no? Streamers, celebrities, mini-celebrities, sobrang dami. Especially sa sports na streamers, no? And then yung Philwin, di ba? Philwin, biglang ang dami din nag-promote ng mga streamers nun. Based sa SEC, itong mga streamers na to are liable pa nagpo-promote sila ng mga illegal or ng mga Ponzi schemes. Liable sila, they could be penalized
or even jailed? Meron bang nakulong? Meron bang na-penalize? Yan, mga streamers na sikat, na sobrang sikat, millions of followers na nag-promote ng ganito. Nakulong ba sila? Nagbayad ba sila ng multa? Wala, 'di ba? Wala. So, ano magiging difference yan dito sa SEC ruling na about sa crypto? May mapapenalize ba? May mahuhuli ba? Hinuhuli ba talaga nila? Huhuliin ba talaga nila? I don't know, but based sa historical na nangyari sa mga nagpo-promote din ng mga illegal, wala naman napapenalize, wala naman nahuhuli. I don't know, if gumawa ba ako ng exchange, nag-promote ba ako, gumawa ako sponsor, gumawa ako ng tutorial nang wala akong lisensya ng financial advice, naghanap ako ng airdrop hunt, ginawa ko ng content, mapapenalize ba ako? Mahuhuli ba ako? Because according to this ruling, oo. But according to also dun sa ruling sa mga nag-promote ng mga Lele Gold, Philwin na mas influential pa kaysa sa akin, hindi naman sila na-penalize, hindi naman sila nahuli, hindi naman sila nakulong. So that's the very conflicting, no? I think, no, hindi ako expert, but I think dahil hindi daw sila nahuli or hindi sila nakulong or hindi sila na-penalize is because walang nag-file ng case or walang nagreklamo sa SEC about this person. So I think if walang nagreklamong tao sa mga KOLs, influencers like me na gumawa ng sponsored content na hindi, for example, hindi nag-disclose, as long as walang nagreklamo or walang nag-file ng case against us sa SEC, I think wala rin mangyayari. You know, itong mga rules na to, wala rin kwenta. Kung walang magreklamo, walang makukulong, walang mape-penalize. Just like dun sa mga streamers na wala ring nangyari, ang laki ng kinita, ang laki ng benefit, ang daming nalugi, nalulong sa gambling dahil sa kanila, wala nangyari sa kanila. So, hindi ko alam. So, yun lang. I hope naging clear tong opinion ko, thoughts ko about this dun sa SEC ruling. Again, as a user or trader, I don't think kailangan mo i-worry tong SEC ruling na to. Most of these rulings ay para sa amin or against sa amin. So, if nakatulong to, subscribe, like, and share this video. Yun lang. If meron pa kayong questions about this or meron pa kayong mga concerns or anything, inquiries, leave na lang sa comments sa baba.